Sa bawat sumbong may responding katapat, hindi nagdadalawang isip na tumulong, sino man ang nangangailangan. Ngayong gabi sa Responde, Mata ng Mamamayan. Sa bawat sumbong may responding katapat, hindi nagdadalawang isip na tumulong, sino man ang nangangailangan. Batang halos 5 taon nang iniinda ang bukol sa kanyang muka, ating sinaklolohan. Kwento ng mga estudyanteng pinatunay na walang pagsubok ang hindi nila kayang malampasan basta't may sipag at tiyaga. Estudyante nagpapaampon dahil sa pagnanais sa makapagtapos ng pag-aaral, may permanente ng matutuluyan. At libreng edukasyon na ibinibigay ng isang grupo para sa mga batang kalye gamit ang Mobile Learning Center. Ating kilalanin. Pebrero nitong taon lamang nang makilala namin ang batang si Claya. Ang maliit na bukol sa kanyang mukha nung 5 taong gulang pa lamang siya, lumobo. At sa ngayon, halos kalahati na ng kanyang mukha ang natatakpan. Ang nakakaawang kondisyon na ito ng paslit, agad naming nirespondihan. Isang 9 taong gulang na batang babae ang inilapit sa ating programa. Ayon sa isang concerned citizen, ang batang ito, tampulan ng tukso. Lagi na lamang hindi nakakasali sa mga laro at laging nagtatago sa mga tao. Siya si Claya Loveres, tubong San Pedro, sa lalawigan ng Laguna at pang-4 sa 7 magkakapatid. Ang kalahati kasi ng kanyang muka may bukol na halos kasing laki ng isang kamao. Dahilan para siya ay mahirapan sa araw-araw niya ng mga gawain. Minabuti ng programa na puntahan at kumustahin ang sitwasyon ni Claya. Nakilala namin ang kanyang ama na si Mang Diones, isang magpuputo. Dito na ikwento niya sa amin kung paano nagsimulang bukol sa mukha ni Claya. Simula, maliit pa po yun. Ano lang po yun. Maliit lang, parang kinagat lang ng langgam po yun. Habang lumalaki po siya, lumalabas po yung, yung bukol sa mukha. Habang nagkakaedad, yung naman po yun, medyo na po siya, nagsusugat na po. Na makita nila ang unti-unting paglaki nito, ay agad nilang pina-check up si Claya na no'y 4 na taong gulang pa lamang. Nabahala din po kami kaya na rin po kami ng doktor. Nagpa-check up na rin po kami. Ano po yun, mga 2014 po siguro yun. Nag-umpisa po kami sa PGH. Ang check-up ni Claya hindi nagtuloy-tuloy dahil na rin sa problemang pinansyal ng pamilya at sa layo ng ospital sa kanilang lugar. Hindi po kami minsan nare-diretso gawa ng, siyempre po, yung pang mga laboratory, hindi po namin kaya. Mahal po kasi. Kaya pag may mga pang laboratory na lang po kami saka lumuluwas. Ganyan. Ano po yun, mahirap. Naluwas po kami, maaga pa lang eh. May mga schedule po kasi yun. Kaya kailangan talaga
luluwas kami para lang maano siya. Chine-check up po isa-isa ko yung ano niya eh. Naabot po kami ng maghapon. Minsan po, ginagabi na rin po kami ng uwi eh. Gawa ng sa pag ano ng mga sasakyan. Minsan traffic, kakahantay po. Hirap din si Mang Diones sa pag-alalay kay Claya, lalo na't siksikan madalas ang kanilang nasasakyan. Mahirap po talaga magbiya pag may bata eh. Gawa ng pagod po niya. Tsaka yung siksikan po ng mga tao. Yun po ang ano po namin dati, siksikan eh. Minsan nadadali nga po siya eh, naharangan ko na lang po eh. Minsan po, inaano ko na lang po yung mga tao eh. Minsan napapaaway na lang po ako eh. Gawa na nadadali po eh. Sa bus, siksikan po, di ba? Yung mga nagkaanuan po. At hindi lamang ang araw-araw na pagkilos si Claya ang apektado, kundi maging ang kanyang pag-aaral. Ayaw niya po talagang mag-aral. Gawa ng, siyempre, yun nga po yung inaano po niya, yung bukol niya. Na marami nga po nangaasar sa kanya na nasabihan siya ng ganyan. Kaya po pag napasok siya, talaga po nakabalot. Kaso nga lang po, yung mask niya talagang nababasa po eh. Kaya kailangan po talaga may reserba siya. Nasabihan ko naman po siya na pag nabasa na yung mask mo, palitan mo na lang. Nahiya po kasi siyang tanggalin eh. Gawa po ng siyempre makikita po ng mga kaklase niya. Kaya minsan basang-basa na, hindi niya po tinatanggal. Minsan nagsusumbong na lang po siya sa akin na inaasar po daw siya. Yun, inaaway, ganyan. Inaano ko na lang po sa teacher, sinusumbong ko na lang po. Yung teacher na lang po ang kumakausap doon sa bata. Dahil dito tuluyan nang napabayaan ang pagpapagamot ni Claya. Hirap man ang kalooban, si Mang Diones unti-unting nawalan ng pag-asa magiging normal ang buhay ng kanyang anak. Mahirap po, gawa ng yung pag nadadali po yung niya, dumudugo po yung po niya. Pag nadadali po kung sa nauntog. Kaya na na po nang di sinasadya, dumudugo na lang bigla eh. Minsan naiyak na lang po siya eh. Ang dami, po yung dugo niya. Kala po yung sugat na tumutulo, yung umaagos na lang po eh, pagka nadadali. Sa akin po, masakit yung may gano'n na Gawa na nakikita ko po pagka siyempre, yung ibang mga tao, may mga nandidiri. Pag nakikita po kasi, may mga iba po, mayroon naman po mga naawa na Ang paghihirap nito ni Claya, gusto nang matuldukan ng programa. Kaya naman agad namin siyang inilapit sa isa nating e-responder, ang grupong Nordoff Craniofacial Philippines. Well, basically, ang NCFPI, kami yung nagbibigay ng libreng treatment and surgery sa mga taong may cleft and craniofacial conditions. Ito yung mga may bukol sa ulo, yung bingot, sa ngala-ngala, and sa lip. So, yung foundation, we provide yung libreng opera para sa mga ganong tao. Agad na isinilalim si Claya sa mga kinakailangang test o pagsusuri para malaman kung paano may sasagawang operasyon para sa bata. Lahat ng mga test mula sa dugo hanggang sa CT scan, sinagot na rin ang nasabing foundation. Nung lumapit sila sa amin nung February of this year, nirefer namin sila sa PGH for consultations. So may mga tests na binibigay, like CT scan, kasi may bukol sa ulo banda. So we requested for a CT scan. So we paid for their CT scan and other tests para in preparation dun sa magiging surgery niya. Dahil sa nagkaroon ng sugat ang mismong bukol ng bata, pinahilo muna ito para hindi magkaroon ng ilang komplikasyon at infeksyon. Inaabot na rin ng ilang buwan ang paghihintay sa operasyon ni Claya dahil na rin sa kasulukuyang sitwasyon sa Philippine General Hospital kung saan siya binabalak na maoperahan. At sa wakas, tinakda na rin ang operasyon ni Claya ngayong darating na Setyembre ng taon.
medyo may konting delay dun sa treatment na ibigay ng pasyente. Dito kasi siya sa PGH na schedule. Eh, alam naman natin na si PGH is a COVID center. So, contributory yung pandemic kaya hindi siya nabigyan ng agad-agarang opera na kailangan niya. So, lalo na ngayon na may mga panibagong surges na naman, so nagiging epekto talaga yon. And then, marami ring mga trauma cases ang PGH sa nagkataon lang. We're doing follow-ups right now kasi mahirap na pag na-lapse yung CT scan niya, September eh. So hanggat sa maaari, ma-operahan siya in the next couple of weeks. Nakausap din namin si Dr. Bernard Tansipet, ang pangunahing doktor na hahawak sa surgery ni Claya. At ipiniliwanag niya kung gaano kakomplikadong kasong ito ng bata. Complicated siya kasi we have to bring in other specialists like anesthesia, cardiovascular kasi it's a hemangioma, so syempre madugo yan. And we have to bring in pediatric surgery to help us. And then we have to also to bring in interventional radiology if they can find a way to shrink that the hemangioma before we operate para hindi masyado madugo at hindi masyado ma-deform yung kanyang face when we remove it. It's either a hemangioma, kasi hindi ko pa na rin nakikita fully in CT scan. It's either hemangioma or an AV malformation. So meaning yung blood vessels po, mali, pag hemangioma, mali po yung growth, nagbumukha siyang parang vascular tumor, pero hindi siya cancerous naman, usually. Yung AV malformation naman, minsan, mali ang pagdidikit ng artery and vein. So, pag mali yun, lumalaki po yung high flow kasi ang artery, low flow yung vein. Pag pangit yung connection or mali yung connection, lumalaki rin po siya, nagiging parang tumor. Pero yun, again, hindi siya something cancerous or ano. Tatry natin ma-reconstruct, kumbaga. So, yun ang role namin in plastic surgery after matanggal ng mga ng vascular or ng pediatric surgery, we will try to reconstruct. Pero hindi lang yan isang operasyon. Baka it might take more than 2 or 3 operations to reconstruct. Sa kabila ng mura niyang edad, si Claya buang loob na matatapos rin ang pagsubok nito sa kanyang buhay. Kasabay ng kanyang panalangin, naway matulungan din natin ang kanyang pamilya na malampasan ang kalagayan nito ni Claya. Ayoko po laging may ganito ako. Sana mawala na yung sugat ko. May balik ang mga ngiti sa kanyang labi. Makapaglaro muli tulad ng ibang mga bata at mamuhay ng hindi nagtatago mula sa mga taong mapanghusga sa kanyang kondisyon. Itong ating hiling para kay Claya. Ang responding may bibigay natin sa kanya, tiyak na makapagbabago sa kanyang buhay.
Muntinlupa Mayor Rufy Biazon, nagsimulang problema mula ng limitahan ng paglalabas-pasok ng mga tao sa loob ng Bureau of Corrections. Ang root of the problem really is the policy adopted by the Bureau of Corrections with regard to accessibility in and out of the Bureau. For decades, ever since nung nagsimula yan, it is accessible to Muntinlupeños. Until the time of Director General Bantag, when he declared na i-restrict ang access into the Bilibid. During that time, pandemic period yun, so wala namang pasok. So hindi ganun katindi yung impact. And we have been asking the Bureau to open up the access. And nagbukas na tayo ng face-to-face classes. And as we had been pointing out dati pa, na pagka bukas na ang classes, normalize, ay magiging problem ang access. So it is na nangyari. Agad umano sila nagpadala ng sasakyan ng City Hall upang makasakay ng libre ang mga apektadong mga mananakay dahil sa mahabang pila, lalo na ang mga estudyante. Kaya ang naging initial reaction namin or response is to mobilize the local government vehicles para mag-ferry ng mga students. But then, our vehicles are not enough para ma-absorb yan. And hindi naman kasi permanent solution makapag-provide ng mga vehicles. Bagamat nagbigay ng libreng sakay ang lokal na pamahalaan, aminadong alkalde na hindi ito pangmatagalang solusyon. Well, mauulit siya at mauulit hanggang sa hindi na re-resolve yung accessibility. That's the fact. And it's out of our control. Hindi naman pwedeng ipag-utos lang ng local government. Kailangan talaga ng cooperation with the national government agency, which is the Bureau of Corrections. For now, ang remedial measure nga namin is to mobilize our vehicles. These offices also need those vehicles to operate. Ayon pa kay Mayor Biazon, kasulukuyan silang nakipagdialogo sa pamunuan ng BOC upang maayos na ang naturang problema. Noong time na nag-usap kami, before the opening of classes yun, hindi pa nakikita yan, hindi pa na-experience yung long lines doon sa area na nabanggit natin. Ang last namin na pinag-usapan doon, we will be asking the Department of Education to come up with a list of students and then mag-i-issue ng mga passes na i-honor naman ng Bureau. Dagdag pa niya, pinag-aaralan na rin nila kung panahon na nga ba na alisin ang odd-even scheme na kasulukuyang ipinatutupad sa mga bumibiyahing tricycle. Merong move na i-lift yung order ng previous administration na odd-even. So, kailangan meron din siyempre matibay na basis yung decision to rescind yung policy na yun. So, I've already ordered yung concerned units namin or offices to do that study and give the basis for the lifting. Isang panawagan naman ang nais niyang iparating sa Bureau of Corrections. Message namin to Bucor is yung call namin na magkaroon kami ng cooperative relationship and take into consideration also the needs of the people of Muntinlupa. Dapat isaalang-alang ng bawat lokal na pamahalaan na maayos na public transportation sa kanilang nasasakupan. Dahil ito ay refleksyon ng kanilang pamumuno at maayos na pamamalakad. Kaya mga ganitong pangyari, dapat agad na respondihan at hindi pinapatagal. Sino bang mag-aakala na maaari pa palang mapakinabangan ang mga itinapong mga tsinelas o kaya naman ang mga tsinelas na wala ng kapares? Ito ang importanteng materyales ng ating karesponde na si Mar Perez para mabuo niya ang kanyang nakamamanghang obra. Kung paano niya ito ginagawa, panuorin po natin. Ang tsinelas kapag wala ng kapares, hindi mo na ito mapapakinabangan. Gayun din,
ang pudpud o butas ng tsinelas. Ngunit para sa ating karesponde na si Mar, ang basura na para sa iba, kaya pa niyang bigyan ng panibagong buhay at halaga. Dahil ang mga itinapon at pakalat-kalat ng tsinelas ay nagagawa pa niyang isang magandang obra. Kwento ni Mar, bata pa lamang ay mahilig na talaga siya sa art. Mulat sa pulpa, nagdo-drawing na talaga ako. Kaso, yung mga anime-anime lang yan, wala pa siya talagang muka. Tapos, nagtry ako ng mga basura pa din. Ang nakukuha kong mga basura dati, sirang TV, sirang radyo, mga appliances. Tapos, binubuo ko yung mga parts nun. Ginagawa kong tricycle, motor, tapos napapaandar ko siya. At mula sa kanya mga ginagawang drawings, sumusubok pa siya ng ibang medium na maaari niyang gawin. Naghahanap din ako ng iba pang art. Kasi ang artist kasi, malikot ang mga isip, kumbaga. Tapos, nung may nakilala akong artist, bali nagtatrabaho ako sa Lugawan lang dati. Nung umalis ako doon, naghanap siya ng apprentice, pumasok ako sa kanya. Doon ako natutong mag-painting, gumawa ng canvas, lahat-lahat. Hindi ko nahanap yung art ko sa painting eh. Kaya naghanap talaga ako ng iba, kaya napunta talaga ako dito. Sa matatawag kong parang akin na din, na walang kamuka. Nakuha niya ang ideya ng paggamit ng tsinelas sa kanyang obra dahil sa mga basurang nakikita niya sa kanyang paligid. Sa tuwing pumupunta ako sa likod bahay, ang dami kong nakikitang mga tsinelas. Kaya naisip ko, ba't hindi ko gawing art? Kaya ginawa ko nun, hindi muna ako nag-painting. Inipon ko muna siya ng inipon. Hanggang sa may naisip na akong concept. Ang naisip kong concept nga, about din sa music. Ang music kasi, pag nahihirapan ka, makinig ka lang ng music, nakakagaan siya ng pakiramdam. Ayon pa kay Mar, wala siyang formal na edukasyon tungkol sa sining. Hindi ako nakapag-aral. Siguro ang art, nasa akin na, mula pa lang ng isilang siguro. Kaya sa pagiging malikot ko nga ng isip ko, nabubuo ko yung mga bagay na sira. Nagagawan ko ulit ng buhay. Kumbaga. Dagdag pa niya, hindi rin naman siya nakapagtapos ng pag-aaral. High school graduate lang ako. Nung una, libangan ko lang talaga siya. Yung mga ginagawa ko dati na tricycle, mga drawing, hindi ko alam na art yun. Kaya mula nung may nakilala akong artist, doon ako nabuksan sa art scene dito sa Pinas. Okay, pwede pala yung ganito. At ang mga tsinelas na kanyang ginagamit, kinukuha lamang niya sa mga ilog na malapit sa kanilang lugar. Una, pinupulot ko siya isa-isa sa ilog, 2 ilog dito sa amin. Tapos kahit madumi, sobrang dumi talaga, may lumot, kung ano-ano pang dumi na mabaho, malagkit. Isa-isa ko siyang nililinis, binabrush. Tapos, yun, sasalansan ko siya. Tapos kapag nakaisip na ako ng concept, doon pa lang ako mamimili ng kulay. Saka ikakat ko siya ng mano-mano. Parang binabalatan ko siya isa-isa. So ito na yun, dinidikit ko siya, through canvas. Wala akong binibili pa. Lahat yan, puro pulot lang. Tapos nung nakaisip na ako ng magiging concept ko, saka ko siya ginawang art. At ang ilan nga sa kanyang mga obra ay naisali na niya sa mga exhibits. Nasa 10 na siya. Nung naglakas loob ako mag-exhibit, pinasa ko siya dun sa Art Tablado Gallery sa Manila. Tapos dun, ano naman siya, medyo maganda naman yung impact sa mga viewer kasi doon pa lang sila nakakita na gawa sa tsinelas. Kaya masarap siya sa pakiramdam. Yung bang tipong binabalik-balikan ng tao, tititigan yung art mo. Kahit mga 1 minuto lang o mga ilang segundo, napakasarap na sa pakiramdam nun kasi nasa isip nila kung paano siya ginawa. Tapos nun, nasundan ko siya ng isa pa. Nakapag-exhibit din ulit ako. Doon ako natuwa kasi nabili siya.
sa gusto kong ano din, presyo din. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na ituloy pa yung art na gawa sa tsinelas. Hindi man nabibili agad ang kanyang mga gawa, hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy niya ang kanyang sining. Parang ang nangyayari po niyan, parang investment lang. Halimbawang Tampok natin sa ating mga nakalipas na episode ang kwento ni Freya, ang batang may bukol sa ulo, at Caroline na na-diagnose na may hydrocephalus at biktima ng international fundraising scam. Ang tapang ng kanilang mga magulang na sina Jeannie at Marites nagpabilib sa atin dahil na rin sa kanilang paninindigan laban sa international group na Jesus Daily at sumunod illegal na operasyon nito gamit ang cyberspace. Ang kanilang pakipaglaban para sa kanilang mga anak gusto natin maalalayan. Kaya naman ang programa nagpaabot ng tulong sa kanilang pamilya. Si Caroline nabilhan natin ng kanyang pangangailangan tulad ng gatas, diaper at higaan. Nagpaabot din kami ng puhunan kay Marites para may pagpatuloy niya ang kanyang peanut butter business, lalo na kung wala siyang tanggap na labada. Maraming salamat po sa Responde at saka sa NEET 25 sa ginawang tulong sa amin mag-ina. Si Freya at Jeannie masaya ring ibinahagi sa atin na dahil sa naiabot nating tulong ay naibili niya ng gatas at diaper si Freya. Nakabili rin siya ng ilang pangangailangan ni Freya tulad ng mga sabon at gamot. Gusto ko lang po magpasalamat sa NEET 25 kasi sila po yung unang tumulong sa amin. Sobrang laking pasasalamat namin. Tsaka maraming salamat din po sa staff ng NEET 25 sa pagtulong nyo po sa anak ko, sa pagbigay po ng pambili po ng needs niya. Maraming salamat po talaga. At sana po marami pa pong tumulong sa anak ko. Hindi pa tapos ang laban ni Freya at Caroline. Laban sa kanilang sakit at laban sa mga pang-abusong grupo na gumagamit sa kanilang kondisyon. Pero sa sama-sama nating pagtulong at pagresponde, darating ang araw na malalampasin din ng kanilang pamilya ang unos na ito. Kung kayo po ay may nais ay sumbong sa inyo po lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text lamang po sa 0915-415-1035 o di kaya mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng inyo pong mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na humawawala mga samut-saring problema. Kaya tuloy lamang po ang pag-aksyon, paghahanap ng solusyon. Lalo na ngayon, may maasahan ka ng re-responde. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. Ako po si Alex Santos at ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible, basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. Laging handa, mapagmasid, impormasyon. Sa bawat sumbong may respondeng katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong sino man ang nangangailangan. Ngayong gabi sa Responde, Mata ng Mamamayan. Mga pesteng daga na nagdadala ng sakit, hinuli, kapalit ang pera. Ang Rat to Cash program ng lungsod na Marikina, umarangkada na. At mga pulis nating Good Samaritan mula sa Palawan, nagbigay responde sa isang matandang nangangailangan. Pagsemplang na motorista sa delikado at sira-sirang kalsada sa bayan ng Bukawi sa Bulacan,
Huli sa CCTV, responde, agad na inaksyonan. Viral na estudyante na gumagamit ng isang gulong na bisikleta para makapasok lamang sa paaralan. Ating nirespondihan. Naku, isang kalsada ho sa MacArthur Highway sa Bukawi, Bulacan ang pinagmumulan ng mga aksidente. Walang pinipiling oras ang aksidente sa lugar. Ang ilan ay nakuhanan pa ng CCTV camera. Ang naging responde ho ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa problemang ito, ating pong tunghayan. Isang delikado at sira-sirang kalsada sa Bukawi, Bulacan ang inilapit sa responde. Ang nasabing kalsada ay naging viral kamakailan dahil sa videong ito na in-upload ng isang concerned citizen. Makikita sa nakakaalarmang videong ito, ilang mga motorista ang tumutumba na lamang at sumasadsad sa kalye. Habang sa isa pang video, may ibang mga rider ang tumitilapon mula sa kanilang mga motor. Upang alamin ang sanhi ng mga aksidente ay agad na nagtungo ang responde sa MacArthur Highway, Bukawi, Bulacan